sa liblib na bahagi ng Barrio Tipas, kung saan ang mga bahay ay gawa sa pawid at kahoy at ang hangin ay laging may dalang amoy ng basang lupa at nilagang kamote. Naninirahan si Maria, isang biyudang mananahi na halos hindi makabayad ng upa sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang tahanan ay isang makitid na kubo na may bubong na tumutulo kapag malakas ang ulan. Sa gilid ng dingding ay nakasandal ang isang lumang aparador na halos mabiyak na sa katandaan. Sa gitna ng silid ay nakapwesto ang kanyang pinakaiingatang yaman, isang makinang panahi na minana pa niya sa kanyang ina. Kalawangin na ang ilang bahagi nito at kailangang idiin ng husto ang paa upang gumalaw ang pedal, ngunit iyon lamang ang sandigan niya sa araw-araw. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, nagigising si Maria sa tilaok ng manok sa kabilang bakuran. Nagkakape siya ng mainit na tubig na may kaunting asukal, saka sinisimulan ang pagtatahi ng mga lumang damit na ipinapagawa ng kanyang mga kapitbahay. Karaniwan ay mga punit na bestida, kupas na saya, o kaya'y butas na polo ng mga magsasaka. Maliit lamang ang kanyang kinikita, sakto lang para sa bigas at kaunting ulam. Ngunit hindi sapat iyon para sa upa. Ilang buwan na siyang nahuhuli sa pagbabayad. Ang may-ari ng lupa na si Mang Roman ay palaging nagpapaalala, bagamat hindi naman ito malupit. Ngunit ramdam ni Maria ang bigat ng utang sa kanyang dibdib. Tuwing gabi, habang tahimik ang baryo at ang tanging maririnig ay huni ng kuliglig, siya ay nakaupo sa harap ng kanyang makina. Nagdarasal na sana'y dumami ang kanyang customer. Isang gabing maulan, habang malakas ang patak ng ulan sa bubong at kumikidlat sa kalangitan, abala si Maria sa pagtatahi ng isang barong na kailangang maihatid kinabukasan. Mahina ang liwanag ng lampara at halos sumasayaw ang anino niya sa dingding. Biglang naputol ang sinulid. Napabuntong hininga siya at yumuko upang kunin ang rolyo ng sinulid na nahulog sa ilalim ng mesa. Doon niya napansin ang kakaibang bagay. May aninong gumalaw. Hindi iyon daga. Sanay na siyang makakita ng daga sa kanyang kubo. Ang aninong iyon ay tila maliit na hugis tao, mabilis at pabulong kung kumilos. Napahinto siya. Nanginginig ang kamay. May tao ba dyan? Mahina niyang tanong, kahit alam niyang walang kasya sa ilalim ng kanyang mesa. Muling gumalaw ang anino. Isang maliit na nilalang ang dahan-dahang lumabas mula sa kadiliman. Ito'y kasing laki lamang ng isang palad. May suot na lumang tsaleko at may mahabang balbas na halos sumayad sa lupa. Ang kanyang mata ay bilog at kumikislap sa liwanag ng lampara. Sa ulo nito ay may maliit na pulang sombrero. Napaatras si Maria. Duwende, bulong niya. Sa Barrio Tipas, marami ng kwento tungkol sa mga duwendeng naninirahan sa mga punso at ilalim ng matatandang puno. Sinasabing may mabuti at may masama. May nagdudulot ng sakit at may nagbibigay ng biyaya. Hindi siya makagalaw. Ngunit sa halip na manlilisik o magngangalit, ang maliit na nilalang ay tila nanginginig sa lamig. Basa ang kanyang tsaleko at tila pagod na pagod. Gabi na. Malamig. Mahina nitong wika. Napakurap si Maria. Hindi niya akalaing maririnig niyang magsalita ang nilalang. Sa halip na takot, awa ang nanaig sa kanyang puso. Sandali, sabi niya. Tumayo siya at kumuha ng isang pirasong tinapay mula sa kanyang lalagyan. Iyon na lamang ang natitira niyang pagkain para kinabukasan, ngunit hindi niya inisip iyon.
Lumuhod siya at inilapit ang tinapay sa maliit na nilalang. "Kain ka muna. Mukhang giniginaw ka." Tinitigan siya ng duwende, tila sinusukat ang kanyang puso. Maya-maya, lumapit ito at tinanggap ang tinapay. Kumagat ito ng marahan at unti-unting lumiwanag ang mga mata nito. "Hindi ka natatakot?" tanong ng nilalang. "Natakot ako," tugon ni Maria nang may mahinang ngiti. "Pero mas nakakatakot ang makita ang isang nilalang na nagugutom." Tahimik na kumain ng duwende. Sa bawat kagat, tila bumabalik ang sigla nito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ito at marahang yumuko. "Maria," sabi nito, at nagtaka siya kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. "Maraming taon na akong nagmamasid sa iyo. Nakita ko ang iyong pagtitiis, ang iyong kabutihan, at ang iyong hindi pagsuko." Napatitig siya. "Maliit ang kubo mo, ngunit malaki ang puso mo." Patuloy ng duwende. Mula sa kanyang maliit na supot, inilabas nito ang isang karayom na kumikislap sa ginintuang liwanag. Hindi ito tulad ng karaniwang karayom. Manipis ngunit tila nagliliwanag sa dilim. "Isang gintong karayom," sabi ng duwende. "Gamitin mo ito sa iyong pagtatahi. Ngunit tandaan, ang kapangyarihan nito ay nakatali sa kabutihan ng iyong puso." Dahan-dahang iniabot ng nilalang ang karayom. Nang hawakan ni Maria iyon, tila may init na dumaloy sa kanyang palad. Hindi iyon nakakapaso, kundi parang yakap ng araw sa umaga. "Bakit ako?" tanong niya. "Dahil hindi ka nagbigay upang makatanggap. Nagbigay ka dahil iyon ang tama." Sa isang iglap ng kidlat, nawala ang duwende. Naiwan si Maria na hawak ang gintong karayom habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa bubong. Kinabukasan, nag-alinlangan siya kung panaginip lamang ang lahat. Ngunit naroon ang karayom, nakapatong sa kanyang mesa, kumikislap sa sinag ng umagang pumapasok sa bintana. Nagpasya siyang subukan ito. Isinuksok niya ang sinulid at sinimula ang pagtatahi ng barong na dapat maihatid. Sa unang tusok pa lamang, napansin niyang mas madulas ang pagdaan ng karayom sa tela. Ang bawat tahi ay pantay, pino at tila may sariling buhay. Ang dating simpleng barong ay nagmistulang gawa ng isang bihasang maestro. Nang matapos siya, halos hindi niya makilala ang kanyang ginawa. Ang disenyo ay mas malinaw, ang borda ay mas detalyado, at ang kabuuan ay tila may kakaibang ganda. Nang dumating ang customer upang kunin ang barong, napanganga ito. "Maria, ikaw ba talaga ang gumawa nito?" "Opo," mahina niyang sagot. "Parang gawa ito sa Maynila, hindi ito pangkaraniwan." Mula noon, unti-unting kumalat ang balita sa Baryo Tipas. May kakaiba sa mga tahi ni Maria. Ang kanyang mga damit ay hindi lamang maganda, tila may buhay at likas na alindog. Dumami ang kanyang customer. Sa loob lamang ng ilang linggo, hindi na siya nahuhuli sa upa. Nakabili siya ng mas maayos na tela, bagong sinulid, at nakapag-ayos pa ng bubong ng kanyang kubo. Ngunit tuwing gabi, bago siya matulog, tinitigan niya ang gintong karayom. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Ang kapangyarihan nito ay nakatali sa kabutihan ng kanyang puso. At sa bawat pagyuko niya sa harap ng makina, taimtim niyang pinanghahawakan ng pangakong hindi niya hahayaang magbago ang kanyang puso. Kahit pa dumating ang kayamanan at papuri. Sa ilalim ng kanyang lumang mesa, tahimik ang anino. Ngunit sa dilim ng gabi, may munting liwanag na tila nagmamasid pa rin. Mula nang gamitin ni Maria ang gintong karayom, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Baryo Tipas. Kung dati bihira ang kumakatok sa kanyang pinto,
Ngayon ay halos hindi na ito nagsasara. Mula umaga hanggang dapit hapon, may mga babaeng may dalang tela, mga ina na gustong pagandahin ang bestida ng anak, at maging mga kalalakihang nais magpagawa ng barong para sa pista. Sa bawat tahi ng gintong karayom, ang karaniwang tela ay nagiging pambihira. Ang simpleng cotton ay nagmumukhang mamahalin. Ang lumang bestida ay nagiging parang bago. Ang mga borda na dati kinakailangan ng ilang araw ay natatapos ng may perpektong detalye at halos walang pagkakamali. Ngunit hindi lamang kagandahan ang idinudulot ng karayom. May kakaibang pakiramdam sa tuwing ginagamit niya ito. Parang may dumadaloy na init sa kanyang dibdib. Parang may gumagabay sa kanyang kamay. Hindi siya kinakabahan. Hindi siya nagkakamali. Tila ba alam ng karayom kung saan dapat dumausdos at saan dapat huminto. Isang umaga, dumating si Aling Cora, ang pinakamaimpluwensyang babae sa baryo. Kilala ito sa pagiging mapili at madalas ay may pintas sa gawa ng iba. Maria, sabi nito habang nakataas ang kilay. Narinig ko ang tungkol sa mga tahi mo. Tingnan natin kung totoo. Inilapag nito ang isang mamahaling tela na kulay esmeralda. Gawin mo akong saya para sa pista. Pero tandaan mo, hindi ako basta-basta nasisiyahan. Hindi nagpatinag si Maria. Tinanggap niya ang tela at ngumiti ng marahan. Gagawin ko po ang aking makakaya. Sa loob ng 3 gabi, halos hindi siya natulog. Pinag-isipan niya ang bawat disenyo. Hindi siya umasa lamang sa kapangyarihan ng karayom. Ginamit niya ang kanyang talento, ang kanyang karanasan, at ang kanyang pagnanais na makapaghatid ng ganda. Sa huling gabi ng pagtatahi, habang tahimik ang paligid at ang lampara ay kumikislap, tila nakarinig siya ng mahinang kaluskos sa ilalim ng mesa. Hindi siya tumingin. Ngunit naramdaman niya ang presensya. Parang may nakamasid. Salamat, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino. Nang matapos ang saya, ito'y kumikislap sa liwanag. Ang borda sa laylayan ay parang mga dahon na hinahaplos ng hangin. Ang tahi ay pantay at halos hindi makita ang pinagdugtungan. Nang sukatin iyon ni Aling Cora, napatingin ito sa sarili sa salamin at natahimik. Maria, bulong nito, ito ang pinakamagandang saya na nasuot ko. Mula noon, tuluyan nang nagbago ang kapalaran ni Maria. Ang kanyang maliit na kubo ay napalitan ng mas matibay na bahay. Nakabili siya ng bagong makinang panahi. May mga dalagang gustong matuto sa kanya. Siya na ang tinatawag na pinakamahusay na mananahi sa Baryo Tipas. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang pangalan ay ang pagdating ng mga bagong tukso. Isang araw, may dumating na isang mangangalakal mula sa bayan. Nakita nito ang kanyang mga gawa at namangha. Ang mga tahi mo ay maaaring ibenta sa lungsod, sabi nito. Maraming mayayaman ang magbabayad ng malaki para sa ganitong kalidad. Talaga po? Tanong ni Maria, bahagyang nagulat. Oo, ngunit kailangan mong mag-produce ng mas marami, mas mabilis, mas engrande. Naisip niya ang mga utang na dati bumabagabag sa kanya. Naisip niya ang mga gabing gutom siya. Naisip niya ang mga pagkakataong halos mapalayas siya sa kanyang tirahan. Ngunit naalala rin niya ang unang gabing nakita niya ang duwende, basang-basa, giniginaw at nagugutom. Hindi ako tatahi para lamang sa pera, sagot niya. Tatahi ako para sa mga taong nangangailangan ng ganda at pag-asa. Ngumiti ang mga ngalakal, ngunit may kakaibang tingin sa mga mata nito. Ang pera, Maria, ay hindi masama. Nasa paggamit lamang iyan.
Naiwan si Maria na nag-iisip. Habang lumalalim ang gabi, hinawakan niya ang gintong karayom. Kumislap ito sa dilim. Hanggang saan ang biyayang ito? Bulong niya. Sa ilalim ng mesa, may bahagyang liwanag na gumalaw. At sa unang pagkakataon mula nang dumami ang kanyang tagumpay, may munting binhi ng pagnanasa ang sumibol sa kanyang puso. Paano kung mas higit pa ang maaari niyang makamtan? Sa labas, ang hangin ay tila nagbago ng tono. At sa tahimik na sulok ng kanyang silid, may isang munting nilalang na muling nagmasid. Tila sinusukat kung ang kabutihang minsan nakita nito ay mananatili o unti-unting matitinag ng kinang ng kayamanan. Dumating ang pista ng Barrio Tipas na tila mas makulay kaysa mga nagdaang taon. Ang plaza ay puno ng banderitas na sumasayaw sa hangin. Ang simbahan ay pinalamutian ng mga bulaklak. At ang bawat pamilya ay nagsikap na magsuot ng kanilang pinakamagandang kasuotan. At karamihan sa mga kasuotang iyon ay gawa ni Maria. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng plaza, tahimik at mapagmasid, napapansin niyang halos bawat bestida, barong at saya ay may marka ng kanyang kamay. Ang mga tahi ay kumikislap sa ilalim ng araw at ang mga borda ay tila humahabi ng sariling kwento sa bawat galaw ng tela. Maria! Tawag ng isang ginang. Ang saya ko'y hinahangaan ng lahat. Salamat po, magalang niyang sagot. Ngunit habang tumatagal, ang mga papuri ay tila nagiging mas matamis sa kanyang pandinig. Hindi na lamang ito pasasalamat, ito'y paghanga. May mga bulong na siya raw ang pinakamahusay na mananahi sa buong bayan. May nagsabi pang mas magaling pa siya kaysa sa mga tagalungsod. At sa bawat papuri, ang gintong karayom sa kanyang supot ay tila mas umiinit. Kinagabihan, matapos ang kasiyahan, umupo si Maria sa kanyang silid. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa plaza ay unti-unti nang namamatay at ang musika ay napalitan ng huni ng kuliglig. Inilabas niya ang gintong karayom. Tinitigan niya ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Kumislap ito na parang may sariling buhay. Dahil sa iyo, bulong niya, nagbago ang aking kapalaran. Ngunit may isa pang tinig sa loob niya. Hindi lamang dahil sa karayom, dahil din sa sipag mo. Umiling siya. Totoo iyon. Ngunit hindi niya maikakaila. May kakaibang lakas ang gintong karayom. Isang lakas na hindi niya lubos maunawaan. Kinabukasan, dumating muli ang mga ngalakal mula sa bayan. May dala itong mas mamahaling tela at mas matataas na alok. Maria, sabi nito, kung papayag ka, dadalhin ko ang ilan sa iyong gawa sa lungsod. Huwag ka nang tumahi para sa mga simpleng taga-baryo lamang. Mas malaki ang kikitain mo roon. Napaisip siya. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mas malaking bahay. Mas maayos na kagamitan. Marahil ay sarili niyang tindahan. Marahil ay hindi na siya kailanman mag-aalala sa pera. Magkano po ang maaaring kitain? Tanong niya. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng pag-usisa sa kanyang tinig. Ngumiti ang mga ngalakal. Masigit pa sa may isip mo. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Maria. Ang mga pangarap ay nagsimulang sumayaw sa kanyang isipan. Hindi na lamang sapat ang pagiging kilala sa Barrio Tipas. Paano kung makilala siya sa buong lalawigan? Paano kung maging pangalan niya ang hanapin ng mga mayayaman? Humawak siya sa gintong karayom. Ngunit nang idampi niya ito sa kanyang palad, tila mas malamig ito kaysa dati. Bakit? Bulong niya. Sa ilalim ng mesa, may narinig siyang mahinang buntong hininga.
Napalingon siya. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang maliit na duwende. Hindi ito tulad ng unang gabing nakita niya. Ang mga mata nito ay hindi kasing liwanag at ang balbas nito ay tila mas magulo. Maria, mahinahon itong wika. Ano ang laman ng iyong puso ngayon? Nagulat siya ngunit hindi na natakot. Wala akong ginagawang masama. Depensa niya. Gusto ko lamang ng mas maayos na buhay. Ang pagnanais ng maayos na buhay ay hindi kasalanan, sagot ng duwende. Ngunit ang paglimot sa dahilan kung bakit mo tinanggap ang biyaya, iyan ang simula ng pagbabago. Hindi ko nalilimutan. Mabilis niyang tugon. Ngunit sa kanyang dibdib, may kumirot. Ang karayom ay hindi para sa kasakiman, patuloy ng duwende. Ito'y para sa kabutihan. Hindi ba kabutihan ang pag-angat ng aking buhay? Tanong niya, halos may halong hinanakit. Tahimik ang duwende sandali. Tanungin mo ang iyong sarili. Wika nito. Kung mawala ang karayom, magpapatuloy ka pa rin ba sa pagtatahi ng may parehong puso? Hindi siya agad nakasagot. Sa isang iglap, naglaho ang duwende. Naiwan siyang mag-isa. Hawak ang gintong karayom na ngayon ay tila mas mabigat kaysa dati. Kinabukasan, habang siya ay tumatahi ng isang mamahaling bestida para ipadala sa lungsod, napansin niyang may kakaiba. Ang unang tahi ay hindi pantay. Napakunot ang kanyang noo. Sinubukan niyang ulitin. Mas maingat, mas mabagal. Ngunit ang dating madulas na pagdaan ng karayom ay tila may sagabal. Ang tela ay bahagyang nasira sa isang bahagi. Hindi maaari. Bulong niya. Huminga siya ng malalim at isinara ang kanyang mga mata. Naalala niya ang unang gabing ibinigay sa kanya ang karayom, ang tinapay, ang ginaw, ang simpleng kabutihan na walang kapalit. Unti-unti, lumambot ang kanyang dibdib. Hindi para sa pagyayabang, mahina niyang sabi. Hindi para sa kasakiman. Muling dumaos-dos ang karayom sa tela. Sa pagkakataong iyon, bumalik ang pino at pantay na tahi. Ngunit may naiwan na bakas sa kanyang isipan. Alam niyang nasa gilid siya ng isang landas. Isang hakbang pa at maaaring magbago ang lahat. Sa dilim ng sulok ng kanyang silid, may munting liwanag na muling kumislap. Tila nagbibigay ng babala, ngunit handang maghintay. Ang gintong karayom ay nanatiling nasa kanyang kamay. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pista. Ngunit hindi na bumalik sa dating payak na ritmo ang buhay ni Maria. Ang kanyang pangalan ay umabot na sa mga karatig baryo at maging sa bayan. May mga dumadayo na sakay ng kariton. May dalang mamahaling tela at mas mataas na bayad. Sa una, maingat pa rin siya. Tumatanggap lamang siya ng kaya niyang tapusin. Hindi niya pinababayaan ang mga dating customer na naging kasama niya noong siya'y kapos pa. Ngunit habang tumatagal, mas madalas nang dumarating ang mga ngalakal na si Don Emilio. Nakangiti, makinis ang suot at laging may alok na tila mas mahirap tanggihan kaysa sa nauna. Isang hapon, dumating si Don Emilio na may dalang kahong kahoy. Maria, sabi nito, oras na upang dalhin ang talento mo sa mas mataas na antas. Binuksan nito ang kahon. Sa loob ay mga telang sutla na kumikislap sa liwanag. May kulay bughaw na parang dagat sa dapit hapon. May pula na tila apoy at may ginto na halos kapareho ng kinang ng kanyang karayom. Ang mga ito ay para sa isang malaking order. Paliwanag ni Don Emilio.
Isang hasyendera sa lungsod ang naghahanap ng mananahing may kakaibang kamay. Narinig niya ang tungkol sa'yo. Sa lungsod? Mahina niyang ulit. Hindi ka na lamang pang Baryo Tipas, Maria. Maaari kang yumaman. Tunay na yumaman. Ang salitang iyon ay tila tumalbog sa hangin. Yumaman. Hindi lamang sapat, hindi lamang maayos, kundi sagana. Nang umalis si Don Emilio, naiwan si Maria na nakatitig sa mga tela. Hinaplos niya ang isa, malambot, marangya. Malayo sa magagaspang na telang dati niyang tinatahi. Inilabas niya ang gintong karayom. Sa ilalim ng liwanag, halos magkapareho ang kanilang kinang, ang tela at ang karayom. Hanggang saan ang kaya mo? Bulong niya. Kinagabihan, nagsimula siyang magtahi ng unang bestida mula sa sutla. Ngunit iba ito. Hindi tulad ng mga simpleng kasuotan ng kanyang mga kababaryo. Mas detalyado, mas komplikado, mas marangya. Habang tumatahi siya, napansin niyang hindi kasinggaan ang galaw ng karayom tulad noon. Hindi rin ito kasing init sa kanyang palad. Pagod lang ako, sabi niya sa sarili. Ngunit sa bawat oras na iniisip niya ang bayad na matatanggap, ang mas malaking bahay, ang posibilidad na magkaroon ng sariling tindahan sa bayan, lalo pang bumibigat ang pakiramdam ng karayom. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tahimik ang lahat, narinig niya muli ang mahinang kaluskos. Hindi siya agad lumingon. Maria! Marahang tawag ng isang tinig. Huminto siya. Mula sa ilalim ng mesa, muling lumitaw ang duwende. Ngunit ngayon, tila mas maputla ito. Ang dating maliwanag na mata ay tila may lungkot. Malayo na ang iniisip mo, sabi nito. Hindi ako gumagawa ng masama. Tugon niya, may bahid ng pagod. Nagsusumikap lang ako. Para kanino? Tanong ng duwende. Hindi siya agad nakasagot. Para sa sarili ko. Para sa kinabukasan ko. Para hindi na ako maghirap. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang munting tinig na bumulong. Para sa higit pa. Ang biyaya ay parang apoy, patuloy ng duwende. Nakakapagbigay init, ngunit maaari ring makasunog. Napatingin siya sa gintong karayom. Kung mawawala ito, tanong niya ng mahina, mananatili ba ang talento ko? Tatalino ang kamay na sanay, sagot ng duwende. Ngunit ang hiwaga ay hindi pag-aari, ito'y ipinagkatiwala. Ipinagkatiwala, ulit niya. Sa isang iglap, naglaho muli ang nilalang. Muling nag-isa si Maria. Tinapos niya ang bestida kinabukasan. Nang ito'y makita ni Don Emilio, halos hindi ito makapaniwala. Napakaganda, bulalas nito. Hindi ito pangkaraniwan. Maria, ito na ang simula. Ilang araw ang lumipas at dumating ang kabayaran. Mas malaki kaysa anumang halagang nahawakan niya noon. Hinawakan niya ang mga barya at papel na tila mas mabigat kaysa sa kanilang timbang. At sa unang pagkakataon, hindi niya naisip ang tinapay na ibinigay niya sa isang giniginaw na nilalang. Sa halip, naisip niya kung ilan pang ganitong order ang kaya niyang tapusin. Sa gabing iyon, inilagay niya ang gintong karayom sa isang maliit na kahon. Hindi na ito nakalantad sa kanyang mesa tulad ng dati. Para bang nais niya itong itago o baka paghiwalayin sa kanyang konsensya. Ngunit habang siya'y nahihimbing, may isang bagay na nagbago. Ang karayom sa loob ng kahon ay hindi na kasing liwanag. At sa ilalim ng mesa, ang anino ay hindi na kumikislap. Sa katahimikan ng gabi, nagsimulang gumuhit ang kapalaran ng isang bagong tahi. Hindi na kasing linis ng dati,
at may bakas ng pagdududa sa bawat hibla. Unti-unting nagbago ang mga araw sa tahanan ni Maria. Kung dati ang bawat umaga ay nagsisimula sa tahimik na pasasalamat at taimtim na pagtatahi, ngayon ay napalitan ito ng pagmamadali. Dumadami ang mga order mula sa lungsod. Si Don Emilio ay halos lingguhan nang dumarating. May dalang bagong tela, bagong disenyo at bagong pangako ng mas malaking kita. Lumaki ang kanyang bahay, napalitan ng pawid ng yero. Nagkaroon siya ng mas malaking mesa, mas maliwanag na ilaw, at 2 dalagang katulong na tinuturuan niyang manahi. Ang mga tao sa Barrio Tipas ay humahanga sa kanya. Si Maria na ang pinakamayaman sa baryo, bulong ng ilan. Talagang pinagpala, sabi ng iba. Ngunit may mga pagkakataong napapansin ng matatanda sa baryo na tila hindi na siya kasing dalas ngumiti tulad ng dati. Isang gabi, habang abala siya sa isang napakalaking order, 10 bestida para sa isang kasalan sa lungsod, napansin niyang muli ang kakaibang pakiramdam sa kanyang kamay. Ang gintong karayom ay hindi na dumadaos-dos ng kasing dulas. May ilang tahi na bahagyang lumilihis. May mga hiblang tila sumasabit. Napahinto siya at sinuri ang karayom. Hindi na ito kasing kinang. Pagod lang, bulong niya sa sarili. Masyado lang marami ang trabaho. Ngunit nang subukan niyang ituloy ang pagtatahi, may isang bahagi ng tela ang napunit. Hindi iyon nangyayari dati. Hindi kailanman. Napahigpit ang hawak niya sa karayom. Hindi maaari, mahinang sabi niya. Sa kanyang dibdib, may kakaibang bigat na hindi niya maipaliwanag. Para bang may nawawala, isang bagay na hindi niya mahawakan, ngunit ramdam niya. Sa ilalim ng mesa, matagal nang walang kaluskos. Hindi na rin lumilitaw ang duwende. At sa unang pagkakataon mula nang matanggap niya ang biyaya, nakaramdam siya ng takot. Kinabukasan, dumating si Aling Cora upang magpagawa muli ng kasuotan. Ngunit nang makita nito ang isang tapos na bestida na nakasabit sa gilid, napakunot ang noo nito. Maria, bakit parang hindi na kasing pino ang tahi mo? Napangiti si Maria, pilit. Baka po sa ilaw lamang. Ngunit alam niya ang totoo. May pagbabago. Sa mga sumunod na araw, dumarami ang maliliit na pagkakamali. Hindi halata sa karaniwang mata, ngunit halata sa kanya. Ang borda ay hindi na kasing buhay. Ang tahi ay hindi na kasing pantay. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang maliit na kahon at inilabas ang gintong karayom. Bakit? Tanong niya sa katahimikan. Ano ang kulang? Tahimik ang silid. Walang anino. Walang munting liwanag. Sa kanyang isipan, unti-unting bumalik ang alaala ng unang gabi. Ang giniginaw na nilalang, ang tinapay na ibinigay niya nang walang pag-aalinlangan. Kailan ba siya huling tumulong nang walang kapalit? Kailan ba siya huling tumahi para sa isang mahirap na kapitbahay nang hindi iniisip ang bayad? Napayuko siya. Naalala niya si Aling Sela, ang matandang labandera na minsang humiling ng libreng pagpapatahi dahil wala itong pambayad. Noon, agad siyang pumayag. Ngunit kamakailan lamang, may isang batang dalagang humiling ng tulong para sa kanyang graduation dress at siya'y nagatubili. Marami akong trabaho, iyon ang naging sagot niya. Hindi iyon kasinungalingan. Ngunit hindi rin iyon ang dating Maria. Habang hawak niya ang karayom, napansin niyang may bahagyang mantsa sa dulo nito. Hindi dumi, kundi tila kupas na liwanag. Unti-unting sumilay ang katotohanan sa kanyang puso.
Ang kapangyarihan ng karayom ay hindi basta hiwaga. Ito'y salamin. Salamin ng kanyang puso. Sa sandaling pinairal niya ang kasakiman. Kahit sa maliit na paraan, unti-unting kumupas ang biyaya. Napapikit siya at napaluha. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa takot na mawala ang kayamanan. Kundi dahil natatakot siyang mawala ang dating sarili. Ang Maria na marunong magbigay kahit kapos. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang kaluskos. Dahan-dahang sumilip ang isang munting liwanag mula sa ilalim ng mesa. Hindi ito kasing liwanag ng dati, ngunit naroon. Maria, mahinang tawag ng duwende. Napalingon siya, may pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng maliit na nilalang. Ngunit ang biyaya ay hindi nananatili sa pusong nalulunod sa pagnanasa. Paano ko may babalik? Mahina niyang tanong. Tinitigan siya ng duwende. Hindi sa salita, sa gawa. At sa isang iglap, naglaho itong muli. Naiwan si Maria na hawak ang gintong karayom. Ngayon ay hindi na simbolo ng kayamanan, kundi paalala ng kanyang pagkukulang. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may bagyong kailangang harapin. Ang tanong ay hindi na kung gaano kalaki ang maaari niyang kitain, kundi kung gaano kalaki ang kaya niyang isuko upang maibalik ang liwanag. Kinabukasan, hindi tulad ng nakagawian, hindi agad umupo si Maria sa harap ng kanyang makina. Sa halip, tumayo siya sa may bintana at minasdan ang Baryo Tipas. Ang mga batang naglalaro sa kalsadang lupa, ang mga inang naglalaba sa tabi ng poso, at ang mga lalaking nag-aayos ng kanilang mga gamit bago pumunta sa bukid. Lahat sila'y bahagi ng mundong minsan niyang kinapitan ng mahigpit. Dati, sapat na sa kanya ang simpleng pasasalamat ng mga ito. Ngayon, tila may distansyang namamagitan. Hinawakan niya ang gintong karayom. Maputla pa rin ang kinang nito. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Hindi sa salita, sa gawa. Bago pa siya makapag-isip ng husto, may kumatok sa kanyang pinto. Isang payat na dalagang may hawak na supot ng murang tela ang nakatayo roon. Namumula ang mga mata nito, tila galing sa pag-iyak. Aling Maria, mahina nitong sabi. Ako po si Lina. Anak po ako ni Aling Sela. Napatingin si Maria. May pagtatapos po ako sa susunod na linggo, patuloy ng dalaga. Wala po kaming sapat na pera para sa damit. Baka po maaari ninyo akong tulungan. Babayaran ko po kapag nakahanap ako ng trabaho. May kirot sa puso ni Maria. Ito ang parehong sitwasyon na minsan na niyang tinanggihan. Tinitigan niya ang tela. Manipis. Halos kupas ang kulay. Hindi ito tulad ng sutla at mamahaling materyales na tinatahi niya para sa lungsod. Sandaling tumahimik ang paligid. Narinig niya ang sariling paghinga. At sa ilalim ng mesa, tila may munting liwanag na naghihintay. Halika, sabi niya sa wakas. Sukatin na kita. Napatingin si Lina, tila hindi makapaniwala. Hindi mo kailangang magbayad, dagdag ni Maria. Graduation mo yon. Isang beses lang mangyayari. Napuno ng luha ang mga mata ng dalaga. Salamat po. Nang gabing iyon, hindi niya ginamit ang mga mamahaling tela. Hindi niya inisip ang mga order ni Don Emilio. Umupo siya sa kanyang lumang mesa at inilatag ang simpleng tela ni Lina. Hinawakan niya ang gintong karayom.
Sa unang tusok, may bahagyang pag-aalinlangan. Ngunit habang iniisip niya ang ngiti ng dalaga, ang pagsisikap nitong makatapos sa kabila ng kahirapan, unti-unting naging magaan ang kanyang kamay. Ang karayom ay tila muling nag-init. Dahan-dahang bumalik ang kinang. Ang simpleng tela ay naging elegante sa kanyang mga tahi. Hindi marangya, ngunit may dignidad. May puso. Habang tumatagal, nakaramdam siya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito kapayapaang dulot ng pera, kundi kapayapaang dulot ng pagbibigay. Kinabukasan, nang isukat ni Lina ang damit, napahagulgol ito sa tuwa. Ang ganda po. Hindi ko po akalaing magiging ganito. Ngumiti si Maria, tunay at walang halong pagmamataas. Sa sandaling iyon, narinig niyang muli ang mahinang tawa mula sa ilalim ng mesa. Paglingon niya, nandoon ang duwende, mas maliwanag kaysa mga nakaraang gabi. Naalala mo, sabi nito. Opo, mahinang tugon niya. Hindi pala sapat ang magtagumpay. Kailangan ding manatiling tao. Tumango ang duwende. Ang biyaya ay hindi sinusukat sa dami ng salapi, kundi sa dami ng pusong napasaya. Napatingin si Maria sa gintong karayom. Ngayon, malinaw ang kinang nito. Mas maliwanag pa kaysa dati. Ngunit alam niya na hindi ito basta babalik sa dati kung muli siyang malilihis. Ilang sandali pa, naglaho ang duwende, ngunit naiwan ang isang pakiramdam ng katiyakan. Hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Sa labas ng kanyang bahay, may paparating na kariton at kasama nito si Don Emilio. May dala itong bagong alok, mas malaki, mas mapang-akit. At ngayon, kailangang pumili si Maria, hindi lamang kung sino ang tatahian niya, kundi kung anong uri ng puso ang pananatilihin niya. Ang gintong karayom ay muling kumislap sa kanyang kamay. Handa na siyang harapin ang susunod na hamon. Dumating si Don Emilio na may dalang mas malaking kariton kaysa dati. Nakasilid doon ang mga kahon ng tela, sutla mula sa lungsod, pinongbordang galing pa raw sa ibang lalawigan at mga palamuting kumikislap sa araw. Maria! Masiglang bati niya. May balita ako na magpapabago ng buhay mo. Tahimik na pinapasok siya ni Maria. Sa kanyang mga mata, may bago ng lalim. Hindi na basta paghanga sa kinang ng tela. May isang hasyenderang naghahanap ng permanenteng mananahi. Patuloy ni Don Emilio. Kung papayag ka, dadalhin kita sa lungsod. Doon ka na maninirahan. Mas malaking bahay. Mas maraming kita. Hindi ka na babalik sa simpleng buhay na ito. Napatingin si Maria sa paligid ng kanyang tahanan. Ang bahay ay mas maayos na ngayon. May mga gamit na hindi niya pinangarap noon. Ngunit sa bawat sulok, naroon ang alaala ng kanyang pinagmulan. Ang unang makina, ang unang tinapay na ibinahagi niya sa isang giniginaw na nilalang. Permanenteng? Tanong niya. Oo, sagot ni Don Emilio. Ngunit may kondisyon. Dapat ay sa kanila ka lamang tatahi. Wala nang libreng serbisyo. Wala nang mga taga-baryo. Eksklusibo ka na. Ang salitang iyon ay tila kumalabog sa kanyang dibdib. Wala nang mga taga-baryo. Ibig sabihin, wala nang mga tulad ni Lina. Wala nang mga matandang walang pambayad. Wala nang simpleng ngiting nagmumula sa pasasalamat. Isipin mo, dagdag ni Don Emilio, hindi ka na muling maghihirap. Tahimik si Maria. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niyang tila may munting paggalaw. Hindi ingay, kundi presensya.
Hinawakan niya ang gintong karayom na nasa kanyang bulsa. Mainit ito, tila may sariling tibok. Kung aalis ako, dahan-dahan niyang sabi, ano ang mangyayari sa mga taong umaasa sa akin dito? Makakahanap sila ng iba. Mabilis na sagot ni Don Emilio. Ang talento mo ay hindi dapat manatili sa maliit na baryo. Napatingin siya sa bintana. Nakita niya ang ilang batang tumatakbo, nagtatawanan. Sa malayo may isang ina na naglalaba, nakasuot ng bestidang siya ang gumawa. Hindi man mamahalin, ngunit maayos at may dignidad. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay. Ang tunay na halaga ng kanyang tahi ay hindi nasusukat sa presyo. Ito'y nasusukat sa ugnayan. Don Emilio, marahan niyang wika. Maraming salamat sa alok, ngunit hindi ko maaaring iwan ang Baryo Tipas. Napakunot ang noo ng mga ngalakal. Maria, sayang ang pagkakataon. Ang pagkakataon ay hindi laging pera, sagot niya. May mga bagay na mas mahalaga. Sandaling natahimik si Don Emilio. Pagkatapos, marahang isinara ang kahon ng tela. Kung magbago ang isip mo, bukas ang alok, sabi niya bago tuluyang umalis. Naiwan si Maria sa tahimik na silid. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang lumitaw ang duwende. Ngayon, maliwanag ang mga mata nito at ang balbas ay tila kumikislap sa liwanag ng hapon. Pinili mo, sabi nito. Opo, sagot niya. Hindi ko nais na maging alipin ng kayamanan. Ngumiti ang duwende. Ang tunay na kayamanan ay hindi inilalagay sa kahon. Ito'y inilalagay sa puso. Sa sandaling iyon, ang gintong karayom ay nagliwanag ng higit pa kaysa kailanman. Hindi na lamang ito kumikislap. Tila naglalabas ito ng banayad na sinag na pumuno sa silid. Ngunit kasabay ng liwanag ay isang mahinang babala. Maria, dagdag ng duwende, ang pinakamahirap na pagsubok ay hindi ang pagtanggi sa alok. Ito'y ang pananatiling tapat sa iyong pinili. At sa isang iglap, naglaho itong muli. Naiwan si Maria na nakatayo sa gitna ng kanyang tahanan. Hawak ang karayom na ngayon ay parang mas magaan kaysa dati. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng baryo may isang taong naiinggit sa kanyang tagumpay. Isang pusong hindi natuwa sa kanyang pagunlad. At sa mga anino ng gabi, may bagong banta na unti-unting lumalapit. Hindi upang subukin ang kanyang kasakiman, kundi ang kanyang kabutihan. Ang gintong karayom ay muling kumislap. Ang susunod na hamon ay hindi na tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa inggit at sa lakas ng pusong mananatiling dalisay sa gitna ng dilim. Hindi lahat sa Baryo Tipas ay natutuwa sa pagunlad ni Maria. Sa kabilang dulo ng baryo ay nakatira si Clara, isa ring mananahi, ngunit matagal nang hindi dinarayo ng customer. Noon, siya ang kilala sa maayos na tahi. Ngunit nang sumikat ang pangalan ni Maria, isa-isa nang nawala ang mga nagpapagawa sa kanya. Sa bawat araw na naririnig niya ang papuri kay Maria, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Hindi naman siya ganyan kagaling noon. Bulong niya minsan habang hawak ang kanyang sariling karayom. May kung anong hiwaga. Isang gabi habang tahimik ang baryo, palihim na nagtungo si Clara sa paligid ng bahay ni Maria. Nagkubli siya sa likod ng puno ng mangga at minasdan ang loob ng bintana. Nakita niyang mag-isang tumatahi si Maria, tahimik at nakayuko. At sa isang sandali, nang sumilay ang liwanag ng lampara, may napansin si Clara, isang kakaibang kislap sa kamay ni Maria. Ginto, bulong niya. Mula noon, nagsimulang umusbong ang mas malalim na pagnanasa.
Hindi lamang inggit, kundi pagnanais na makuha ang dahilan ng tagumpay ni Maria. Kinabukasan, nagkunwaring bumisita si Clara. "Maria," sabi niya na may pilit ng ngiti. "Balita ko'y talagang napakahusay mo na ngayon. Maaari ba kitang panoorin habang nagtatahi?" Hindi maramot si Maria. Pinaupo niya si Clara sa tabi ng mesa. Habang siya'y tumatahi, maingat niyang ginagamit ang gintong karayom. Hindi ito basta inilalantad, tila may paggalang siyang hawak ito. Napansin ni Clara ang bawat galaw, ang bawat tusok, ang bawat kislap. Sa kanyang isip, malinaw na malinaw ang kanyang nais. Kailangan kong makuha iyon. Nang umalis si Clara, may nakatanim na plano sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang malakas ang ulan at tahimik ang paligid, bumalik siya sa bahay ni Maria. Alam niyang pagod na ito at maagang natutulog. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Tahimik ang silid. Tanging huni ng ulan ang maririnig. Nakita niya ang maliit na kahon sa mesa. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa sandaling hinawakan niya ang kahon at binuksan ito, nasilaw siya sa kinang ng gintong karayom. Sa wakas, bulong niya. Ngunit nang subukan niyang hawakan ito, biglang kumislap ang karayom ng mas matindi at tila naging napakainit. Napabitaw siya. Sa ilalim ng mesa, may umaling aungaw na mahinang tinig. Hindi iyo ang biyayang iyan. Napatras si Clara. Mula sa anino ay lumitaw ang maliit na duwende. Ang mga mata nito'y hindi na maamo, kundi mahigpit at nagbabantay. Ibinibigay lamang ang hiwaga sa pusong marunong magbigay, sabi nito. "Karayom lang yan," sigaw ni Clara, bagaman nanginginig ang kanyang tinig. "Karayom lang na magpapayaman sa akin." Ngunit nang muli niyang subukang kunin ito, tila naging mabigat ang kanyang mga kamay. Parang may puwersang pumipigil. Sa sandaling iyon, nagising si Maria. "Clara?" gulat niyang tanong. Napatigil ang lahat. Nakita niya ang bukas na kahon, ang nanginginig na si Clara at ang gintong karayom na kumikislap sa mesa. Hindi siya nagalit. Sa halip, may lungkot sa kanyang mga mata. "Bakit?" mahinahon niyang tanong. Napaluha si Clara. "Dati ako ang hinahangaan," bulalas niya. "Ngayon, parang wala na akong halaga." Tahimik si Maria. Naalala niya ang sarili noong siya'y kapos at halos mawala ng pag-asa. Lumapit siya at isinara ang kahon. "Ang karayom ay hindi ang dahilan," sabi niya. "Ang dahilan ay ang puso." Napayuko si Clara. Sa ilalim ng mesa, unti-unting naglaho ang duwende, ngunit nanatili ang mabigat na katahimikan. "Kung gusto mo," dagdag ni Maria, "maaari kitang turuan. Hindi ko kailangang maging mag-isa sa gawaing ito." Napatingala si Clara, tila hindi makapaniwala. "Tutulungan mo pa rin ako?" "Oo," sagot niya. "Dahil minsan din akong nangailangan." Sa sandaling iyon, ang gintong karayom ay muling kumislap. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagpapatawad. Sa labas, humina ang ulan. Ngunit sa puso ni Clara, nagsimula ang mas mabigat na ulan ng kahihiyan at pag-unawa. At sa puso ni Maria, lalo pang tumibay ang desisyong panatilihing dalisay ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang hiwaga ng karayom ay malapit ng subukin sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa isang sakunang darating sa Baryo Tipas. Ang gabi ay muling naging tahimik. Ngunit ang hangin ay tila may dalang babala. Ilang araw matapos ang nangyari kay Clara,
tila naging mas tahimik ang Baryo Tipas. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, kundi tila paghahanda sa isang bagay na paparating. Makulimlim ang langit sa loob ng maghapon. Mabigat ang hangin at halos hindi gumagalaw ang mga dahon ng puno. Ang matatanda sa baryo ay nagbulungan. May bagyong paparating, sabi ng isa. Hindi ito karaniwang ulan, tugon ng isa pa. Pagsapit ng gabi, nagsimulang umalulong ang hangin. Ang mga bubong ay kumalansing. Ang mga bintana ay kumalabog sa lakas ng bugso. Sa loob ng kanyang bahay, maingat na inayos ni Maria ang kanyang mga gamit. Ang makinang panahi ay inilagay niya sa sulok na hindi madaling abutin ng tubig. Ang mga tela ay itinaas sa mesa. At ang gintong karayom, mahigpit niyang hinawakan. Nang sumiklab ang unang malakas na kulog, tila yumanig ang buong baryo. Sumunod ang malakas na ulan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang maliit na ilog sa gilid ng baryo ay umapaw. Ang tubig ay rumagas sa pababa. Tinatangay ang anumang madaanan. May sumigaw sa labas. Baha! Lumalakas ang baha. Hindi na nagatubili si Maria. Isinilid niya ang karayom sa kanyang bulsa at lumabas upang tumulong. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin, nakita niya ang ilang bahay na unti-unting nilalamon ng tubig. May mga batang umiiyak. May matatandang hindi makalakad. Isa sa mga unang tinulungan niya ay si Aling Sela, na halos matangay ng agos habang pilit inililigtas ang ilang gamit. "Maria!" Sigaw nito sa gitna ng unos. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at tinulungan itong makalayo sa baha. Habang tumatakbo sila papunta sa mas mataas na bahagi ng baryo, napansin ni Maria na ang kanyang sariling bahay ay unti-unti nang binabaha. Ang tubig ay umabot sa kanyang pintuan. Sa isang iglap, kailangan niyang pumili. Ililigtas ba niya ang kanyang mga gamit, ang makina, ang tela, ang naipon niyang kayamanan? O magpapatuloy sa pagtulong? Narinig niya ang sigaw ng isang bata mula sa kabilang bahay. Hindi na siya nag-isip. Iniwan niya ang lahat at sumugod sa direksyon ng sigaw. Sa loob ng isang bahay na kalahati na ang tubig, nakita niya ang isang batang lalaki na nakakapit sa mesa. "Humawak ka!" sigaw niya. Habang pilit niyang hinahatak ang bata palabas, naramdaman niyang halos matangay na rin siya ng agos. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib. Ang gintong karayom sa kanyang bulsa ay nagliwanag. Hindi ito nakita ng iba, ngunit naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Hindi himala, kundi tibay ng loob. Sa wakas, nailigtas niya ang bata at nakarating sila sa mas mataas na bahagi ng baryo kung saan nagtipon ang mga tao. Magdamag ang bagyo. Nang sumikat ang araw kinabukasan, ibang Baryo Tipas ang kanilang nasilayan. Maraming bahay ang wasak. Maraming ari-arian ang nawala. Kasama na roon ang bahay ni Maria, ang kanyang bagong gamit, ang mga telang mamahalin, at maging ang ilang naipon niyang salapi, tinangay ng baha. Tahimik siyang tumayo sa harap ng kanyang sirang tahanan. Wala na ang marami sa kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kanyang bulsa, naroon pa rin ang gintong karayom. Inilabas niya ito. Sa ilalim ng sinag ng araw, kumikislap ito ng mas maliwanag kaysa kailanman. Sa ilalim ng wasak na mesa, may munting liwanag na unti-unting lumitaw. Ang duwende ay nakatayo roon, tahimik na nakamasid. "Pinili mo ang iba bago ang sarili mo," sabi nito. Napayuko si Maria. "Wala nang natira sa akin," mahina niyang tugon. Tinitigan siya ng duwende
at sa mga mata nito'y may paggalang. May natira, sabi nito. Ang puso mo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Maria. Maaaring mawala ang bahay. Maaaring mawala ang kayamanan. Ngunit hanggat hindi nawawala ang kabutihan, hindi tunay na nawawala ang biyaya. Sa likuran niya, nagsimulang lumapit ang mga taong tinulungan niya. Maria, sabi ng isa, dito ka muna sa amin. Tulungan ka naming makabangon, sabi ng isa pa. Hindi siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon matapos ang sakuna, ngumiti siya. Ang gintong karayom ay patuloy na kumikislap sa kanyang kamay. Ang tunay na hiwaga nito ay hindi pala sa kayamanang naibibigay, kundi sa lakas ng pusong nananatiling buo kahit sa gitna ng pagkawasak. Ngunit may isang huling pagsubok na naghihintay. Isang desisyong magtatakda kung mananatili ang karayom sa kanyang kamay o babalik ito sa pinanggalingan. Makalipas ang bagyo, tila bagong pahina ang binuksan sa buhay ng Baryo Tipas. Ang mga bahay na nawasak ay unti-unting itinayong muli. Ang mga taong nawalan ng ari-arian ay nagtulungan. Walang mayaman o mahirap, lahat ay may iisang layunin, makabangon. Si Maria ay pansamantalang tumira kina Aling Sela. Wala na ang kanyang malaking mesa, wala na ang mga mamahaling tela, at wala na ang marangyang gamit na dati niyang pinagpaguran. Ngunit hindi na siya nagluksa tulad ng inaasahan ng iba. Sa halip, araw-araw ay tumutulong siya sa pagtatahi ng mga damit na nasira sa baha. Ang mga batang nawalan ng uniforme, ang mga inang nasira ang saya, ang mga ama na napunit ang polo, isa-isa niya silang tinulungan. Hindi siya naningil. Ginamit niya ang natitirang simpleng tela at ang ilang sinulid na naisalba. At sa kanyang kamay, naroon pa rin ang gintong karayom. Habang siya'y tumatahi para sa isang batang nawalan ng damit, napansin niyang ang mga tahi ay mas pinupa kaysa dati. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa pag-ibig. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at ang buwan ay maliwanag sa kalangitan, muli niyang naramdaman ang presensya sa ilalim ng kanyang pansamantalang mesa. Lumabas ang duwende. Ngayon ay mas maliwanag kaysa kailanman. Ang balbas nito ay tila sinag ng buwan at ang mga mata nito ay puno ng tuwa. Maria, sabi nito, natapos na ang iyong pagsubok. Napatingin siya sa gintong karayom. Babalik mo na ba ito? Tanong niya, mahinahon. Ngumiti ang duwende. Ang biyaya ay hindi pag-aari. Ito'y ipinahiram. Tumango si Maria. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Kahit wala ito, magpapatuloy ako. Sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang inilagay ang gintong karayom sa kanyang palad at iniabot sa duwende. Ngunit sa halip na kunin nito, hinawakan ng duwende ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangan ng hiwaga, sabi nito. Dahil ang tunay na hiwaga ay nasa iyo na. Unti-unting nagliwanag ang karayom hanggang sa ito'y naging tila purong sinag ng liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, naglaho ito. Parang hamog na tinangay ng hangin. Naiwan ang kanyang palad na walang hawak na ginto. Ngunit hindi siya nakaramdam ng pagkawala. Sa halip, nakaramdam siya ng gaan. Salamat, bulong niya. Sa isang huling ngiti, naglaho ang duwende. Kinabukasan, bumalik si Maria sa pagtatahi gamit ang ordinaryong karayom. Wala na ang kislap. Wala na ang hiwaga. Ngunit ang kanyang mga tahi ay nanatiling pino. Ang kanyang mga borda ay nanatiling maganda.
at ang kanyang puso mas maliwanag kaysa anumang ginto. Muling naitayo ang kanyang bahay, hindi dahil sa malaking kita, kundi dahil sa tulong ng buong baryo. Hindi na siya naghangad ng marangyang buhay, sapat na sa kanya ang sapat. Minsan, habang siya ay tumatahi sa ilalim ng araw, may mga batang nagsabi, "Aling Maria, parang may hiwaga pa rin sa mga tahi ninyo." Ngumiti siya. "Walang hiwaga," sagot niya. "Kapag may puso ang ginagawa, gumaganda ang bunga." At sa ilalim ng lumang mesa na muli niyang ginamit, minsan ay may munting aninong gumagalaw. Tila nagbabantay, ngunit hindi na kailangang magbigay ng ginto. Sapagkat natutunan na ni Maria ang aral. Ang biyaya ay nawawala kapag pinairal ang kasakiman. Ngunit ang kabutihan, kapag pinangalagaan, ay nagiging liwanag na hindi kailanman kukupas. At sa Barrio Tipas, ang dalagang mananahi na minsang muntik ng malunod sa kinang ng kayamanan ay naging alamat. Hindi dahil sa gintong karayom, kundi dahil sa pusong hindi nagbago. Wakas.